Alam mo bang may mga teknik na sadyang hindi tinuturo sa school? Mga mental tricks na parang bawal kasi sobrang lakas ng epekto sa utak mo. Hindi ito magic, hindi rin ito sekreto ng mga genius. Pero kapag natutunan mo, parang ini-upgrade mo ang utak mo sa level ng isang scientist, chess grandmaster at philosopher sa iisang katawan. Ang problema, karamihan sa tao, hindi ito ginagawa. Bakit? Kasi mahirap, kasi hindi uso. Pero kung gusto mong tumalon ang talino mo, lampas sa limitasyon ng natural IQ, ito na ang video na babago sa paraan ng pag-iisip mo habang buhay. Ito ang 11 band brain hacks na kayang gawing mas matalino pa sa isang gifted genius. Number 1. I-delay ang pagkilos kapag may malaking desisyon. Kapag may malaking desisyong kailangang gawin, yung tipong pwedeng magbago ng takbo ng buhay mo, ang unang natural na reaksyon ng tao ay kumilos agad. Lalo na kapag mataas ang emosyon. Gusto agad tapusin. Gusto agad malaman ang resulta. Parang laging may urgency. Pero sa totoo lang, doon nagsisimula ang maraming maling hakbang. Ang tunay na katalinuhan ay hindi nasusukat sa bilis ng pagpapasya. Nasusukat ito sa lalim ng pag-unawa bago kumilos. Kapag dinidelay mo ang aksyon, hindi ibig sabihin na duwag ka. Hindi rin ibig sabihin na tamad ka. Ibig lang sabihin yan, marunong kang huminto at bigyan ng space ang utak mo para magproseso. Kapag naghintay ka muna bago magdesisyon, lumalakas ang kakayahan mong makita ang mga bagay sa mas malawak na perspektibo. Unti-unting humihina ang emosyon at pumapalit ang rason. Ang mga detalye na dating di mo napapansin, unti-unting lumilitaw. Ang mga consequence na dating parang maliit lang, nagiging malinaw. At sa gitna ng katahimikan at paghihintay, lumalabas ang mas malalim mong instinct. Hindi yung pabigla-biglang emosyon, kundi yung inner wisdom na natatakpan lang kapag masyado kang apurado. Ang utak, kapag binigyan ng sapat na oras, gumagawa ng mas matalinong koneksyon. Pinoproseso niya hindi lang ang obvious na impormasyon, kundi pati yung mga hindi mo agad namamalayan. Yung body language ng ibang tao, yung gut feel mo na parang may kulang, o yung munting detalye na parang wala lang, pero actually, mahalaga pala. At ang pinaka-importante sa lahat, kapag marunong kang mag-delay ng aksyon, binibigyan mo ang sarili mo ng respeto. Ibig sabihin, hindi ka alipin ng pressure ng paligid. Hindi ka basta-basta nagpapatangay sa agos. Marunong kang lumangoy pabalik kung kinakailangan. Marunong kang maghintay kung hindi pa panahon. At marunong kang magsabing, hindi ko kailangang magmadali. Mas importante ang tama kaysa sa mabilis. Ito ang ugali ng mga taong hindi lang basta matalino, kundi mga taong may lalim, may disiplina, at may kontrol sa sarili. Number 2, magtanong ng mas marami kaysa sa magbigay ng opinyon. Isa ito sa mga pinaka-underrated pero sobrang makapangyarihang teknik na ginagawa ng mga totoong matatalino. Bakit? Dahil ang pagtanong ay hindi lang basta paraan ng paghahanap ng sagot. Ito ay disiplina ng pag-iisip, isang anyo ng humility, isang palatandaan ng bukas na isip. Kapag nasanay kang magtanong kaysa magbigay agad ng opinyon, sinasanay mo ang sarili mong hindi palaging kunwari alam ang lahat. Pinipigil mo ang pride na gustong magsalita agad para magtunog matalino. At imbis na pilitin ng utak mong magmukhang tama, binibigyan mo ito ng space para matuto, para umintindi, at para magbago. Ang utak, kapag laging pinupuno ng opinyon, napapagod. Pero kapag sinanay mo itong maging mapanuri, mas nagiging kalmado ito. Mas lumalawak ang pananaw, mas nagiging malalim ang pagkaunawa. Sa bawat tanong na binubuo mo, parang dinadala mo ang sarili mong isipan sa mas mataas na antas. Hindi lang ng kaalaman, kundi ng pagkatao. At isa pa, ang taong mahilig magtanong ay hindi lang matalino, kundi madiskarte rin sa relasyon. Hindi mo kailangang magmarunong para mapansin. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mong panig para mapakinggan. Dahil kapag marunong kang magtanong, kusa kang hinahanap ng iba. Bakit? Kasi komportable silang magbukas sa'yo. Mas pinipili ng talagang matalino ang tahimik na pagtanong kaysa maingay na opinyon.
Hindi dahil wala silang alam, kundi dahil alam nilang ang tunay na katalinuhan ay hindi nasusukat sa dami ng sinasabi, kundi sa lalim ng naiintindihan. Tanong ka ng tanong, hindi dahil wala kang alam, kundi dahil gusto mong mas maintindihan pa. At doon nagsisimula ang tunay na talino. Hindi sa pagiging palasagot, kundi sa pagiging mausisa, bukas ang isip, at laging handang matuto. Number 3, i-reprogram ang inner voice mo tuwing nagkakamali ka. Ang pinakaunang boses na naririnig natin tuwing may nangyayaring mali sa buhay natin ay hindi ang boses ng ibang tao, kundi yung boses sa loob ng utak natin. At sa totoo lang, yan ang boses na pinakamakapangyarihan. Kasi kahit gaano kabait o kasuportado ang ibang tao sa paligid mo, kung ang utak mo mismo ay nilalason ka ng masasakit na salita, unti-unti kang bibigay. Ang problema, hindi natin napapansin na paulit-ulit nating pinapakinggan ang inner voice na mapanghusga, mapanira at mapangmaliit, lalo na sa tuwing nagkakamali tayo. Para bang program na ang utak natin na maglabas agad ng galit, hiya, takot o pangungutya sa sarili. At dahil paulit-ulit itong nangyayari, nagiging totoo na ito sa paniniwala natin, kahit hindi naman talaga. Kaya sobrang mahalaga na i-reprogram mo ang inner voice mo. Hindi para lokohin ang sarili mo, hindi para i-deny ang pagkakamali, kundi para turuan ang utak mo kung paano matuto, hindi matalo. Kapag mali ang boses na naririnig mo sa loob mo, mali rin ang emosyon mo. At kapag mali ang emosyon mo, mali ang diskarte mo sa buhay. Pero kapag natuto kang baguhin ang tono ng inner voice mo, mula sa paninisi tungo sa pag-unawa, mula sa kahihiyan tungo sa growth, bigla kang magkakaroon ng clarity. Bigla mong mararamdaman na kahit nagkamali ka, may direksyon ka pa rin. At doon nagsisimulang tumapang ang utak mo. Hindi dahil hindi ka natatakot magkamali, kundi dahil alam mong kaya mong bumangon at matuto tuwing nagkakamali ka. Ito ang sekreto ng mga taong hindi lang matalino, kundi matatag. Hindi sila pinalakas ng success. Pinalakas sila ng kapangyarihan nilang kausapin ang sarili nila ng may respeto, kahit sa panahon ng pagkatalo. Kung gusto mong gisingin ang totoong talino sa loob mo, hindi sapat ang aral, hindi sapat ang libro o motivation. Kailangan mong baguhin ang pinakamatagal mong kausap sa buong buhay mo. At sino yon? Ang sarili mong boses sa loob ng isip mo. Number 4, matulog gamit ang isang tanong. Isa sa pinaka hindi alam ng karamihan pero sobrang makapangyarihang teknik ay ang pagtulog habang may iniwang tanong sa isip. Sa una, parang simple lang. Pero kapag ginawa mo ito ng tama at consistent, parang nagiging co-pilot mo ang subconscious mind mo. Tahimik pero sobrang matalino. Ganito kasi yan. Sa buong araw, ginagamit natin ang conscious mind. Ang conscious mind ay yung parte ng utak na nag-iisip, nagpapasya at aware sa lahat ng ginagawa. Pero ito ay limitado. Madali itong mapagod, madaling ma-overwhelm, at minsan pa nga ay parang hindi natin mapagkatiwalaan kapag emosyon na ang nangingibabaw. Pero sa likod ng lahat ng ito, may mas malalim, mas malawak at mas matyagang parte ng utak, ang subconscious mind. Tahimik lang siya, pero ito ang nag-iipon ng lahat ng napapansin mo, lahat ng naririnig mo, lahat ng nababasa mo, kahit yung mga hindi mo sinasadyang matandaan. Kaya kapag binigyan mo siya ng direksyon bago ka matulog, para mo na rin siyang binibigyan ng assignment habang nagpapahinga ka. Habang natutulog ka, hindi lang katawan ang nagpaparecover. Ang utak mo, kahit nasa pahinga ang conscious part, ay aktibong nag-uorganisa ng impormasyon, nagko-connect ng patterns, at naghahanap ng sagot. Lalo na kung may tanong na umiikot sa isip mo bago ka pumikit. Mas nagkakaroon ng focus ang subconscious mo kung anong data ang dapat niyang salain, kung anong data ang dapat niyang ayusin at pagdugtong-dugtungin. Sa madaling salita, habang ikaw ay nagpapahinga, ang utak mo ay patuloy na naghahanap ng solusyon sa katahimikan. At sa oras na magising ka, minsan hindi mo agad namamalayan, may bigla ka na lang naiisip. Parang may ideya na sumulpot sa isipan mo. Parang mas malinaw ang mga bagay, mas kalmado ka, mas may direksyon. Hindi mo man agad maramdaman, pero unti-unti mong mapapansin na nabuo ang sagot habang natutulog ka. Hindi pilit,
Hindi na puwersa, kusang lumitaw dahil binigyan mo ang utak mo ng space para magtrabaho sa likod ng katahimikan. Ang sikreto rito ay pagiging bukas, hindi ang paghahanap ng instant na sagot. Kapag natulog ka ng may tanong, hindi mo inaasahang may magic answer agad sa umaga. Ang ginagawa mo lang ay tinuturo mo ang utak mo na huwag umasa lang sa conscious effort. Pinapalawak mo ang kakayahan mong mag-isip kahit sa panahong nagpapahinga ka. Kapag naging habit mo ito, para kang may sariling think tank sa loob ng isip mo. Laging nag-o-operate kahit tulog ka na. Unti-unti, mas humuhusay kang magdesisyon, mas lumalalim ang pag-unawa mo sa mga bagay, at mas nakakabuo ka ng insight na hindi basta-basta nakikita ng ibang tao. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang utak ay hindi lang pambilisang pag-iisip, kundi pang malalimang pagninilay. At minsan, ang pinakamalalakas na sagot ay hindi sa harap ng laptop, hindi sa harap ng libro, at hindi rin sa gitna ng gulo, kundi sa gitna ng katahimikan ng gabi habang ikaw ay mahimbing na natutulog at may tanong sa isip. Number 5, limitahan ang consumption, hindi ang creativity. Sa panahon ngayon, sobrang dali na lang ubusin ang oras sa panonood, pakikinig, pagbabasa at pag-scroll. Isang pindot lang, may bagong impormasyon na agad. Bagong video, bagong opinyon, bagong chismis. Tila ba ang daming dapat habulin? Ang daming kailangang malaman? Ang daming hindi dapat palampasin? Kaya ang utak parang nauubos sa kaiintindi ng hindi naman niya hiningi. Pero ang hindi natin napapansin, habang busy tayo sa walang tigil na pagkonsumo ng content, unti-unting natatabunan ang pinaka-importanting bahagi ng ating sarili, ang kakayahan nating lumikha. Unti-unti tayong napipilitang tumahimik, hindi dahil wala tayong gustong sabihin, kundi dahil punong-puno na ang isip natin ng boses ng iba. Ang katalinuhan, ang insight, ang galing ay hindi nagmumula sa dami ng napanood o nabasa. Nagmumula yan sa space. Space na tahimik. Space na may distansya sa ingay ng mundo. Space na nagbibigay laya sa utak para makaisip, para makadiskubre, para makalikha. Hindi masamang matuto sa iba. Pero kapag puro aral na lang mula sa labas ang iniintindi natin, nawawala ang tiwala natin sa sariling boses. Napapalitan ng anong naiisip ko, ng ano bang sabi ng iba. Kaya ang sekreto ay hindi kung gaano karami ang nalaman mo ngayong araw. Ang tanong ay, nagkaroon ka ba ng pagkakataong mag-isip? Hindi para ulitin ang ideya ng iba, kundi para buuin ang sarili mong pananaw. Hindi para makisabay, kundi para makalikha ng bagay na hindi pa nasasabi, hindi pa naiisip, hindi pa nagagawa. Kung gusto mong lumalim ang pag-iisip mo, kung gusto mong maging totoo ang katalinuhan mo, limitahan mo ang dami ng kinukonsumo. Pero wag mo kailanman pipigilan ang sarili mong pagiging malikhain. Dahil sa dulo, ang tunay na matalino ay hindi lang tagatanggap ng kaalaman. Siya yung nagbabahagi, nagbubukas ng panibagong daan at lumikha ng mga bagay na hindi pa kayang ipaliwanag ng mundo. Tahimikin mo ang labas para marinig mo ang utak mo. Huwag hayaang maubos sa kakakonsumo. Gamitin ang isip para makalikha. Number 6, maglakad habang nag-iisip. May kakaibang koneksyon ang katawan at isipan na madalas nating hindi napapansin. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para gisingin ang utak ay ang simpleng paglalakad. Oo, yung tahimik lang na paglakad habang iniisip ang mga bagay-bagay. Kapag naglalakad ka, hindi lang katawan mo ang gumagalaw. Nagigising din ang mga parte ng utak mo na responsible sa paglikha, pagsusuri at pagpapasya. Sa tuwing lumalakad ka, bumibilis ang daloy ng dugo. At dahil dito, mas maraming oxygen at nutrients ang umaabot sa utak. Kapag mas maayos ang supply na yon, mas malinaw kang mag-isip, mas malalim kang makaunawa, at mas mabilis kang makabuo ng ideya. Hindi mo mapipilit ang utak mong mag-isip ng malikhain kung lagi kang nakaupo lang sa isang sulok, staring blankly sa screen habang pinipilit ang sarili na mag-isip. Ang paglalakad ay parang pagbubukas ng pinto ng utak. Sa bawat hakbang, para bang natatanggal ang mga bara, yung mental blocks na humaharang sa insights, clarity o diskarte. Unti-unti mong mararamdaman na bumabagal ang ingay sa ulo mo. Yung dating kalituhan, biglang lumilinaw. Yung paulit-ulit mong problema,
Bigla mong naiisip sa ibang anggulo. Hindi ito tungkol sa exercise, hindi ito tungkol sa pagpapapayat o physical na kalusugan. Ito ay tungkol sa pagbibigay laya sa isipan mo na maglakbay, na mag-isip ng malalim habang ang katawan mo ay abala sa isang simpleng galaw. Ang utak natin ay likas na gumagana ng mas mahusay kapag hindi ito masyadong pinipilit. At ang paglalakad ay isa sa pinakanatural na paraan para payapain ang pressure habang binibigyan ng sapat na space ang utak para makalikha. Kapag naglalakad ka habang nag-iisip, tinatanggal mo rin ang distractions. Walang notifications, walang deadlines, walang ibang ingay, kundi ang sarili mong boses sa loob ng isip mo. Doon lumalabas ang mga insight na hindi mo maririnig sa gitna ng gulo ng araw-araw. Doon mo mararamdaman na may koneksyon pala ang simpleng galaw ng katawan sa lalim ng pag-iisip mo. Sa ganitong estado, hindi mo lang naririnig ang sarili mong boses. Nararamdaman mo rin kung ano talaga ang importante, kung ano ang malinaw, at kung ano ang kailangang baguhin. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang pag-intindi mo sa problema, sa sarili, at sa direksyon na gusto mong puntahan. Kaya sa susunod na pakiramdam mo'y lutang ka, nalilito, o sobrang daming iniisip, huwag mo munang pilitin ang utak mo sa mesa. Tumayo ka, huminga, at maglakad. Dahil sa simpleng galaw na yon, maaaring mabuksan ang pinto sa kasagutan na matagal mo nang hinahanap. Number 7. Alamin ang bias ng sarili mong pag-iisip. Isa ito sa pinaka-importanting brain hack na halos walang nagtuturo. Bakit? Kasi mahirap siyang tanggapin. Natural sa tao ang maniwala na palagi siyang tama, na ang pag-iisip niya ay logical, at na ang mga paniniwala niya ay base sa katotohanan. Pero ang totoo, ang utak natin ay may mga built-in na pagkiling o bias na hindi natin namamalayan. At ito ang dahilan kung bakit minsan, kahit gaano ka katalino, mali pa rin ang desisyon mo. Kapag hindi mo alam ang bias ng sarili mong pag-iisip, para kang naglalakad sa isang maze na may blindfold. Hindi mo alam na inuulit-ulit mo lang parehong pagkakamali. Hindi dahil sa kulang ka sa talino, kundi dahil sa hindi mo alam na may mga salamin sa loob ng isip mo na nililihis ang direksyon ng pananaw mo. Ang mga matatalinong tao ay hindi yung laging may sagot. Sila yung may lakas ng loob aminin sa sarili na pwede pala akong nagkakamali. Yung may kakayahang tanungin ang sarili nila, tama ba talaga ang iniisip ko? O baka minamanipula lang ako ng sariling karanasan, emosyon, o pride? Hindi nila pinapaboran agad ang sariling panig. Hindi sila takot magbago ng pananaw kapag may mas malalim na katotohanan sa harap nila. Ang pag-alam sa bias ay parang pag-a-adjust ng lente ng kamera. Kapag marumi ang lente, malabo ang kuha. Pero kapag nilinis mo, lumilinaw ang lahat. Ganon din ang isip. Kapag naunawaan mo kung paano ito naapektuhan ng bias, mas magiging malinaw ang mga desisyon mo. Mas magiging malawak ang pag-unawa mo sa ibang tao. At mas mapapalawak mo ang saklaw ng talino mo sa paraang hindi mo akalaing posible. Ang tunay na talino ay hindi lang kung gaano kabilis kang sumagot. Ang tunay na talino ay kung gaano ka kahambol kilalanin ang sarili mong kahinaan, lalo na yung hindi mo agad nakikita. At pag nagawa mo yan, yan ang simula ng pagiging mas matalino kaysa sa sarili mong dating akala mong ikaw. Number 8. Schedule ang deep thinking time. Ang utak natin ay parang isang makina. Hindi ito laging nasa peak performance. May mga oras sa araw na mas malinaw ang pag-iisip mo. Mas malalim kang mag-analyze at mas mabilis mong nahahanap ang koneksyon ng mga ideya. Ang tawag dito ay mental clarity windows. Mga oras kung kailan likas na mas matalas at mas mapanlikha ang utak mo. Pero anong problema? Karamihan sa atin, ginagamit ang mga sandaling ito sa mga bagay na mababaw. Pa-scroll-scroll, pakikipag-chat, makikinig sa ingay ng mundo. Kaya kahit may potensyal kang maging brilliant thinker, natatabunan ng distractions ang pinaka-importanting sandali para mag-isip ng malalim. Ang tunay na matatalino, hindi nila hinahayaang dumaan lang ang mga moment na yon. Isinasadya nilang i-book ang oras para sa matitinding tanong. Para bang may appointment sila sa sarili nilang katalinuhan. Kapag ganito ang approach mo, hindi ka lang basta nag-iisip sa tuwing may problema. Pinapalaki mo ang kapasidad ng utak mo para lumikha ng solusyon kahit walang immediate issue. Ang deep thinking time ay hindi lang simpleng pag-upo at pag-isip. Isa itong disiplina, isang ritual kung saan
pinipili mong bumaba sa mas malalim na antas ng kamalayan. Hindi ito passive activity. Isa itong aktibong proseso ng pagtuklas sa mas mahalagang tanong sa buhay, ng paghimay ng masalimuot na ideya at ng paglinaw sa mga bagay na sa unay magulo. Kapag sinanay mong maglaan ng oras para dito araw-araw, parang pinapalaki mo ang utak mo. Napapalawak mo ang inner world mo at kahit hindi mo agad mapansin, unti-unti mong matutuklasan na nagiging mas malinaw kang mag-isip, mas matalas kang magdesisyon at mas buo kang magpasya kahit sa pinakakomplikadong bahagi ng buhay. Ito ang sekreto kung bakit may mga taong parang hindi nabubulagan kahit sa gitna ng kaguluhan. May disiplina silang harapin ang sarili nilang utak araw-araw, tahimik at buo ang loob. Number 9. Mag-practice ng mental contrasting. Isa ito sa mga pinaka-epektibong teknik na ginagamit ng mga matatalinong tao para maging mas matatag at mas determinado sa kanilang mga layunin. Sa simpleng salita, ang mental contrasting ay isang proseso kung saan hindi lang tayo basta nananabik sa magandang resulta ng ating mga pangarap o target, kundi tinatanggap din natin ang mga hadlang at problema na maaaring pumigil sa atin. Ang karaniwang pagkakamali ng marami ay puro pag-iisip lang ng magagandang posibilidad. Lahat ay makakamit, lahat ay magiging madali. Pero ang totoo, kapag puro saya at positibo lang ang iniisip natin, nagkakaroon tayo ng unrealistic expectations na kapag hindi natupad agad, ay nagdudulot ng pagkadismaya at nawawalang gana. Dito pumapasok ang mental contrasting. Sa halip na laging nakatuon sa resulta, sinasanay nito ang utak na makita rin ang mga balakid. Ang pagtingin sa parehong aspeto, ang pangarap at ang realidad ay nagdudulot ng malalim na pag-unawa sa kung ano talaga ang kailangan mong pagdaanan para makarating doon. Hindi ka na nagiging bulag sa katotohanan. Sa halip, nagiging handa ka. Ang proseso ng mental contrasting ay hindi nagpapahina ng iyong optimismo, kundi tinutulungan ka nitong maging mas matibay sa pagharap sa mga pagsubok. Nakakagawa ka ng mas malinaw na plano kung paano lalampasan ang mga hadlang dahil alam mo kung ano ang mga ito. Mas naiimpluwensyahan nito ang iyong desisyon, pagkilos at determinasyon. Kapag na-practice mo ito ng paulit-ulit, unti-unting nabubuo ang isang mental framework na hindi basta-basta sumusuko sa unang pagsubok. Ang utak mo ay natuturuan na kapag may problema. Hindi ito dahilan para tumigil, kundi signal para mag-adjust at maghanap ng ibang paraan. Dahil dito, lumalakas ang iyong motivation at mas napapalakas ang focus mo para maabot ang iyong mga pangarap. Masasabing ang mental contrasting ay parang pagbibigay balanse sa utak. Hindi ka na masyadong nalulunod sa idealismo, pero hindi ka rin nadidemoralisa ng reality. Kaya ito ay isang banned brain hack na hindi madalas pag-usapan, pero sobrang kapaki-pakinabang para sa sino mang gustong maging mas matalino, mas matatag, at mas produktibo sa buhay. Number 10. Ituring ang sarili bilang experimental scientist. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan para maging mas matalino ay ang pag-shift ng mindset mula sa takot sa pagkakamali patungo sa pagiging bukas sa lahat ng posibilidad. Kapag iniisip mo ang sarili mo bilang isang experimental scientist, hindi ka na natatakot sa mga pagkabigo o pagkakamali. Sa halip, nakikita mo ito bilang bahagi ng proseso ng pagtuklas. Ang bawat ginawa mong desisyon, bawat hakbang na tinahak mo, ay isang eksperimento na nagbibigay ng mahalagang impormasyon. Sa ganitong pananaw, walang permanenteng pagkatalo o kabiguan dahil lahat ng nangyayari ay data na pwedeng pag-aralan at pag-isipan. Kapag ganito ang pagtingin mo sa sarili, hindi mo hinahayaang hadlangan ng takot o duda ang iyong mga ginagawa. Mas nagiging malikhain ka, mas nagiging bukas sa pagsubok ng mga bagong ideya, at mas may kumpiyansa kang harapin ang mga hindi inaasahang resulta. Dahil bukod sa resulta, binibigyang halaga mo ang proseso ng pag-aaral. Nagkakaroon ka ng mas malalim na pang-unawa sa sarili mo at sa mundo sa paligid mo. Ang mindset na ito ay nagiging tulay para mapabuti ang kakayahan ng utak na mag-adapt at mag-adjust. Hindi ka na-stuck sa iisang paraan ng pag-iisip o paggawa ng bagay, kundi natututo kang mag-evolve sa bawat bagong data na nakukuha mula sa mga eksperimento mo. Napapalawak ang iyong kaalaman at nalilinang ang iyong analytical skills. Dahil dito, ang utak mo ay nagiging mas malikhain at mas matalino
dahil patuloy itong nakahasa sa pag-iisip ng mga solusyon, pag-aayos ng problema, at pagkuha ng mga leksyon mula sa bawat karanasan. Ang bawat pagkakamali ay isang oportunidad para mas maunawaan kung ano ang dapat gawin sa susunod. Hindi ka na natatakot humarap sa mga bagong hamon dahil alam mong bahagi ito ng paglago at pag-unlad. Sa ganitong paraan, ang iyong utak ay nagiging parang laboratorio kung saan walang ideya ang nasasayang, walang karanasan ang nasasayang. Lahat ay may halaga at pwedeng pagbatayan ng susunod na hakbang. Ang pagiging isang experimental scientist sa sarili mong buhay ang magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng katalinuhan. Dahil hindi ka lang basta natututo, nag-i-explore ka, nag-i-eksperimento at nag-i-improve ng tuloy-tuloy. Number 11, mag-practice ng inverse thinking. Isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan para maging matalino at mabilis ang iyong desisyon ay ang paggamit ng tinatawag na inverse thinking. Sa simpleng salita, ito ay ang pag-iisip ng kabaligtaran ng karaniwan mong ginagawa. Sa halip na pagtuunan ng pansin kung paano mo mararating ang tagumpay, pinagtutuunan mo naman ng pansin kung ano ang mga bagay na siguradong magdudulot ng kabiguan o pagkakamali. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng mas malawak na pananaw, hindi lang sa mga magagandang posibleng mangyari, kundi pati na rin sa mga posibleng hadlang o panganib na madalas hindi napapansin ng iba. Ang inverse thinking ay parang isang mental na radar na nakakakita ng mga babala sa daan bago ka pa man maglakbay. Dahil dito, nagiging handa ka at nakakagawa ng mga hakbang para iwasan ng mga pwedeng kuminsala o magpabagal sa'yo. Hindi ka lang basta umaasa sa swerte o positibong pananaw, kundi may kalakip na matibay na plano kung paano iwasan ang mga posibleng problema. Mas nakakapagplano ka ng mas maayos, mas nagiging realistiko, at hindi ka basta-basta naluloko ng ilusyon ng mabilis na tagumpay. Kapag nasanay kang mag-isip ng ganito, unti-unti kang nagiging mas maingat sa mga desisyon mo. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil alam mong may mga bagay na talagang kailangang iwasan para hindi masayang ang oras at lakas mo. Ito rin ang nagpapalakas ng analytical skills mo dahil napipilitang pag-aralan mo ng malalim ang bawat hakbang mo mula sa iba't ibang anggulo. Sa totoo lang, ang inverse thinking ay hindi lamang nakakatulong sa pang-araw-araw na buhay, kundi isang diskarte na ginagamit ng mga pinaka-successful na tao sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit sila bihira magkamali ng malaki at bakit mabilis silang nakaka-adjust kapag may mga hindi inaasahang problema. Sa halip na magpanik o magpadalos-dalos, nakapaghahanda sila ng mga contingency plan na handang gamitin sa tamang panahon. Isa pang magandang bagay sa inverse thinking ay naituturo nito sa'yo ang kahalagahan ng pagiging bukas sa posibilidad na may mga pagkukulang o kahinaan ng plano mo. Sa halip na itago o itanggi ito, tinatanggap mo ito at ginagamit bilang pagkakataon para mag-improve. Sa ganitong mindset, hindi ka natatakot sa failure dahil bahagi ito ng proseso ng pag-unlad. Hindi ka rin nagiging stuck sa isang ideya na hindi na epektibo dahil handa kang mag-adjust base sa mga bagay na natutunan mo mula sa pag-iwas sa mga mali. Ang practice na ito ay hindi basta-basta madali sa simula dahil sanay tayo na palaging mag-isip ng positibo at ng mga paraan para magtagumpay. Pero kapag naranasan mo na ang benepisyo ng inverse thinking, makikita mo kung gaano ito ka-epektibo at magiging bahagi na ito ng natural na proseso ng iyong pag-iisip. Parang may second brain ka na nagbabantay at nagtuturo kung paano hindi magkamali bago pa man mangyari ang problema. Sa kabuuan, ang inverse thinking ay hindi lang isang simpleng teknik. Ito ay isang matalino at praktikal na diskarte na nagtuturo sa atin na maging proactive sa pagharap sa buhay. Hindi tayo basta nagdadasal na maging maayos ang lahat, kundi aktibong naghahanap ng mga posibleng palusot ng pagkakamali para maagapan agad. Sa ganitong paraan, mas nagiging matalino tayo, hindi lang sa pag-iisip, kundi pati na rin sa pagharap sa realidad. Alam mo, sa mundo ngayon, hindi sapat na maging ordinaryong matalino lang. Kailangan mo talagang matutunan ang mga lihim na diskarte. Yung mga brain hacks na hindi basta-basta ibinabahagi ng karamihan. Kasi dito nagkakaiba ang mga tunay na nagtatagumpay. Ngayon, nasa kamay mo na ang mga susi para ma-unlock ang full potential ng utak mo. Pero tandaan mo, ang katalinuhan ay hindi lang tungkol sa dami ng alam mo, kundi kung paano mo ito ginagamit para mapaunlad ang sarili mo at makatulong sa iba. Kaya simulan mo na ang pag-practice ng mga brain hacks na ito
at panoorin mong unti-unti babago ang takbo ng buhay mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para makatulong tayo sa mas maraming tao na gustong maging mas matalino at mas matagumpay. Hanggang sa susunod, panatilihin mong bukas ang isip at huwag kang titigil sa pag-hack ng utak mo.